Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. This is Rafi Rodriguez and in this video, babiyahe naman tayo papuntang Lobo, Batangas na kung saan dadaanan natin ang isa sa mga dinarayong pasyalan dito, ang Monte Maria Shrine. Ito ang sikat na pilgrimage site na matatagpuan sa Barangay Lagadlarin, Lobo, Batangas. Tapos, maghahanap naman tayo ng camping site na pwede nating matuluyan dito. At di rin natin kakalimutan ang ating kakainin. So ano pang hinihintay nyo? Ano? Tara! Bago pa man tayo magsimula sa ating paglalakbay, ay pinagawa ko muna ang aking motor, specifically ang ating front shock. Pinaripa ko nga pala ito dahil wala tayong budget para sa bago. Sumasadsad na kasi ito, lalo kapag nalulubak. At dito ko nga pala ito pinagawa na nagbayad lang naman tayo ng halagang 300 pesos overall. At sumunod naman ay namili tayo ng ating mga gagamitin sa ating adventure. Siyempre, inuna na natin dito ang mga kasangkapan sa pagluluto, tent at iba pa. Almost 2,000 pesos din ang kabuuang nagastos. Kitang-kita nyo naman kung paano ko ito isinakay sa ating motor. Habang naglalakbay tayo ay inabot na nga ako ng malakas na ulan sa Lipa, Batangas. Kung kaya pansamantalang huminto muna tayo at nagpatila ng kaunti. Ang ending, basang-basa pa din tayo mga Lods. Dahil panaka-naka ang ulan sa mga panahong ito. Pero walang makakapigil sa ating adventure. Alright, so nandito na tayo, malapit na tayo, konti na lang. Let's go! Alright. So may nakita tayo dito nagpa-vlog oh. Nagpa-vlog din ako eh. Dakong alas 5 na nga tayo ng hapon nakarating dito sa Monte Maria. Tampok ang napakalaking statue ng Virgin Mary dito. Bukod sa tuloy-tuloy na dinedevelop ang lugar, ay bukas na din ang kanilang bagong atraksyon, ang Glass Bridge. Matatanaw mo rito ang napakagandang dagat ng Batangas at ang sunset. Napakarami ang bumibisita rito, lalo na sa panahon ng mahal na araw. Tinatayang nasa mahigit kumulang 125 kilometers away ito mula sa Muntinlupa, ang pinakadulong bahagi ng NCR sa Katimugan. Matapos dito ay bumiyahe na tayo upang maghanap ng ating matutuluyan dahil gumagabi na at wala tayong itinerary sa panahong ito. Basta kung saan lang mapadpad ay ayos na. Nadaanan ko nga pala ang tindahang ito na nagtitinda ng tanige. Tamang-tama dahil wala tayong pagkain. Kung kaya ito ang ating binili. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, pagkababa ko ng aking motor ay kamuntikan na itong matumba. Mabuti na lang at di pa ako nakakalayo at tumama lang ito sa aking likuran at doon nga nabasag ang side mirror. Thank you. So, yun na nga, no? Munti ka na matumba. Nabasag yung salamig ko. Alright. Dako mag-aalas 6 na nga ng hapon nang marating ko ang Barangay Ilihan. Pinuntahan ko pala dito ang mga sikat na resort tulad ng Brisamar Beach Resort at ng Vista Puente. Sa pagnanasang makapag-camping tayo. Subalit, wala pala silang camping sa lugar na ito. So nakarating ako dito sa may Bisanar. So nag-inquire na rin ako sa loob. And wala daw pala silang tent pitching dito. So maghanap tayo. Let's go! Alright, so oras natin 5:58. At nandito tayo ngayon sa Vista Puente.
Kung kaya, kahit inabot na ako ng dilim ay dumire-diretso lang ako para makahanap ng matutuluyan hanggang sa umabot na ako dito sa Lily Beach Resort. So, ang oras natin is 6:50 at nakarating tayo dito sa Lily Beach Resort. So, yun. So, doon sa unahan, wala akong makuha na pwede mag-tent pitching. Kaya nakarating ako dito sa may bandang Olo-Olo. Diyan sa Olo-Olo. So, tingnan natin yung mapa na lang kung nasan to. So, mag-inquire na tayo kung paano ba yung process dito. So, may bayad daw yung tent. Sabi nila 300 pesos. So, let's check. Okay. Sir, saan nag-i-inquire ng accommodation? Dito? Para ngayon po? Oo. Ay, hindi na po kami natanggap ng lang. Wala na pong mga pila po. Kahit tent pitching lang? Ay, crowded na po doon sa aming tent. Yun lang. Subalit pagkarating ko dito, ay di pala sila nag-a-accept ng walk-in dahil puno na daw sila. Mabuti na lang at sa karating na lugar ay mayroon tayong pwedeng mapuntahan. So, dito ako napunta sa may El Milo. Ang oras natin is 7:07. Ito ang El Milo Rest House and Resort na matatagpuan sa Barangay Olo-Olo, Lobo, Batangas. Meron sila dito mga bahay kubo at ang kagandahan sa lugar na ito ay pwede kayong mag-tent pitching. Ang entrance fee nga pala ay 150 pesos. Malapit din pala ito sa mga tourist spot tulad ng Guho Castillo at Olo-Olo and Lagadlarin Mangroves. At dahil nabot na nga tayo ng gabi sa ating pagparito, ay agad nating itinayo ang ating tent at naghanda na sa pagluluto. Piprituhin lang natin itong 2 cut ng tanige. Nasa 180 pesos nga pala ang 2 pirasong ito. Ay, yung nasura kami sa kasalubong namin. At dakong alas 10 na ng gabi nang tayo ay magsimulang magpahinga hanggang sa makatulog mag-isa sa ating maliit na tent. Alright, so good morning and ang oras natin is 6:10 in the morning. So, di tayo natutulog sa tent. Yan. So, tignan natin yung labas. At kinaumagahan nga ay bumungad na sa atin ang napakagandang tanawing ito. Napakasarap talaga magkape at pagmasdan ang napakagandang dagat dito sa Lobo, Batangas na merong pinong buhangin. At sa ating paggising, sakto naman, ay may dumaang nagtitinda ng isda at itong nag-iisang pirasong galunggong ay nabili natin sa halagang 75 pesos. Prito lang din ang ating luto dito para mabilis lang at no hassle. Matapos makakain ng agahan, ay naglakad-lakad tayo upang masilayan natin ang kanilang lugar sa umaga. At sakto naman, nakita ko itong si Kuyang magtataho. Walang sago. Hindi ka na. Ayoko kasi yung nguyain pa eh. Pero mga cash, 35 pinakamalaki. Magkano ang cash? Ano, 30 lang. 35 pinakamalaki. 65 po ang pinakamalaki. Grabe, sobrang panalo ng paninda ni Kuya dahil hindi talaga ito nagtitipid sa kanyang arnibal na hinaluan daw niya ng honey. Kahit gaano karaming arnibal ay okay lang. Kaya, ganito na lang ang itsura ng aking taho. Alright, so tikiman na tayo. Yung arnibal niya, may honey. So kaya, namis na miss, oh, tingnan mo. Yung kulay pa lang, oh. Oh, diba? Solid. So ayun na nga mga lods, dakong 9:30 ng umaga na nagsimula tayo magligpit ng ating mga gamit at naligo para maganda naman sa mga susunod nating paglalakbay. Kung naghahanap kayo ng matutuluyan o camping site
ay isa lang ang lugar na ito na maaari kong isuggest sa inyo. Isa din ito sa napakarami pang mga resort na pwede ninyong mapuntahan. Sana sa susunod nating pagbabalik dito sa Lobo, Batangas ay masubukan naman natin ang mga naggagandahang mga resort sa lugar na ito. Kung kaya mga Lods, ano pang hinihintay ninyo? Ano? Tara! More fun in the Philippines, you know. Love the Philippines, let's go. We love the Philippines, come on show. Come and join me, feel the flow. Whoa, oh, oh, oh. Philippines, let's go. Whoa, oh, oh. We love the Philippines, let's go. We love the Philippines, come on show. Come and join me, feel the flow. Whoa, oh, oh, oh. And that's it mga Lods, at tayo po ay tapos na rito sa El Milo Rest House. So ayan po, tayo ay babiyahe naman. Saan naman kaya tayo mapupadpad? And let's go!